Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the review. Not detalyadong review, just after 3 months nagamit ko siya review. And not just 3 months actually. I plan to use this for the entire 2026 din unless may mahanap ako na worth it na ipalit dito. But for now, napaka-satisfied ko po sa tablet na to, okay? Siguro naman enough na yung reason and i-recommend ko sa inyo itong tablet na to kasi ako mismo ginagamit ko siya 3 months na mahigit. And I'm still gonna keep using this for the next months, okay? So this is again the Xiaomi Pad Mini. So sa mga nagdadalawang isip, worth it ba bilhin ito? Ako na mismo magsabi, spoiler alert, worth it po itong Xiaomi Pad Mini, okay? Just to give you context, ito po kanyang specs. Yan. Alright? And the possible price around 18,000 to 21,000 depende yata sa unit at mga freebies. May mga gano'n siya, mga kasama kasing accessories. Pero ako sa experience ko, nabili ko yata to around 21,000 pesos. Kasama tong kanyang case na to, which I usually don't use this case kasi kung natatandaan nyo, gamit ko tong aking Lenovo Y700 for more than a year. Never nyo nakita yata to na nilagyan ko to ng case. Alam ko hindi ko din nilalagyan ng case. But, napindot ko. But, this one, ginamit ko talaga siya ng case. Why? Unang-una, yung case niya is very useful para sa akin. Yung case kasi nito napaka-plain lang, flat lang. So yun lang, parang protection lang. And I don't really need this protected masyado kasi I use this for my personal use. So ayoko na masyado maraming paraphernalia and so on and so forth. But this one, nakumbinsi ako na mag-case kasi nga, very useful yung kanyang case. Nagagamit ko siya as sabit kapag may kinukumpuni ako sa labas or kung nasa kusina or somewhere. Sasabit ko lang siya sa may mga hook. Yan. Makakaparod na ako. And sometimes, kapag nasa table naman ako, I just put it there and see that? Nagagamit ko. Nakikita niya. Yan. See that? Yun ang pinaka-purpose niya. Or kung gusto mo, kung medyo nakayuko ka, you can switch sa ganitong orientation naman, mas mababa. Yan, pwede kang mag-type. Parang nasa table lang talaga siya na orientation. See that? Yan po ang pinaka-purpose ng case niyan. So, I decided na, yeah, why not? This time, I'm gonna use a case. Since kasama naman na yan sa binayaran ko. If not, kung freebie ito. I think it's just a freebie. Hindi ko masyadong matanda. 3 months ago na eh. But for those watching my videos, nakapansin nyo na to sa Tech Diario. Ito ang gamit ko sa Tech Diario. Screen recording, research, doing some, video editing for TikTok and for other shorts video. Okay? So this has been my all-in-one tablet for, For the past 3 months. And real talk po yun, ginagamit ko. And nakita nyo naman, may mga ebidensya naman ako. Kita nyo sa mga videos ko. Ascotman, ito po yun. Sa Boring Tech Podcast, ito na rin yung nakikita nyo doon na parang nakapwesto rito sa baba. Yes, ito po yun. Literal na ito na yung partner ko and I hardly use my laptop. I hardly use this itong MacBook ko kasi mabigat, malaki. And while lahat na pala, pwede ko na palang gawin dito. So yun, bihira ko lang gamitin yun. So may mga special purposes na lang ito ngayon, itong MacBook and my PC. Even my PC, nagagamit na lang siya for... Huwag talagang kailangan ko gumamit ng PC kasi most of my documents nandun sa PC. But for, sabihin natin, 85% of the time, 85% for the past 3 months, the Xiaomi Pad Mini has been my partner. Aside sa aking, of course, daily driver na Poco F8 Ultra. Okay? Daily driver ko to. So ito talaga gamit ko sa, paglalabas na ako ng bahay, ito talaga. But dito lang sa loob ng bahay, mas gamit ko to kaysa dito. Kasi nandito na lahat eh. Okay? Pwede na siyang mag-work as my laptop, my research companion, my editing companion, and even some games. Yan. Wait. See that? Those are my games. Okay? Hindi naman siya heavy lahat. Where Winds Meet, yan lang naman, and what else? Itong RPG na to, and then PUBG. Yan lang. Yan lang yung mga games ko, pero sa lahat ng games na tinest ko rito, hindi ko pa to nakitaan na nag-frame drop, nag-lag, or even sa while video editing, hindi ko pa to nakitang nag-jitter, o kaya nagko-collapse o nagka-crash. Never. So while this only has 8GB of RAM, yes, alam ko maliit yan. For those heavy user, I don't recommend this. Heavy user ka, go for higher RAM. But for me, since most of the time, light use lang naman, although trabaho pa rin yun, sobrang enough sa akin ng 8GB RAM dito.
And meron akong chipset na almost flagship, the Dimensity 9400 Plus. This one ko. Sa pa yun, napakaganda po ng chipset na yun. Yung pinakamaganda yata na chipset na masasabi ko, na tested ko na, since, like I said, gamit ko na 3 months mahigit. Dimensity 9400 Plus kung gagamit ko ito. Okay? Now, for those mahilig sa Antutu, hindi ko tanda kung ilan ang Antutu nito, but I don't really rely on Antutu. Basta gusto ko siya siyempre na na-experience. And since, like I said, never ko siyang nakita na bumigay, nag-frame drop or anything. So, I don't see the need for me para mag-rely masyado sa Antutu. But for those of you na gusto malaman ang Antutu score nito, yun na lang papapakita ko sa inyo sa screen. Yan. And for those na curious kung ano naman ang performance niya sa gaming, yan po nakuha niyang FPS and temperature sa gaming, yung mga tinest ko na games. Alright? Now, kung okay na sa inyo yan, move on na tayo sa ibang mga practical na mga usage na masasabi ko na worth it ito. Okay? Unang-una, sa build and design, para sa akin again, this could be subjective. Actually, this will be subjective kasi ilan sa inyo gusto talaga malaking screen. And that's okay kasi nakakapag-function kayo, nakakapagtrabaho kayo sa mas malaking screen na tablet. But for me, sakto lang sa akin yung ganito, 8.8 inch. Galing din ako sa 8 inch and yung aking iPad mini 6 na nasa panganay ko na ngayon. Yeah, mahilig talaga ako sa ganun. Sa phablet size lang, ika nga. Nandito, okay? Malaki pero good enough para makahawakan ko pa rin ng isang kamay. Okay, makontrol ko pa rin isang kamay. Pero yung laki is enough para makapag-edit ako, gaming, split screen, like that. Like ko na rin, gusto ko mag-split screen. Wait, this is floating pala. May floating screen din siya. Kung gusto niyo mag-floating, multitasking, very good po ito si Xiaomi Pad Mini. Wait, lagay lang natin sa split screen and then maybe this and this Google Chrome. Yan. See that? This is YouTube and this is Google Chrome. And I can also adjust. This is again for multitasking. Or I can swipe this. Palitan ko ng Messenger. See that? And I can also adjust that kung anong gusto ko lang na nipis. Yan, kung may notification or gusto ko ng ganito lang, gusto ko ng ganito naman, para at least nababasa ko pa rin. Yeah, I can adjust yung sizes ng mga apps. This is for multitasking. And gusto mo, pwede ka pa mag-adjust na isang pang floating na, what do you call this, na app. Pwede po, which is very nice para sa akin. Again, hindi man siya kasing lakas ng mga laptop ko and PC, but this one will do. Kung gusto ko lang naman on the go, lipat ako ng kusina, lipat ako ng doon sa may terrace, sa may balcony, dito sa studio, sa kwarto. Ito po yun. Para ang dali lang bitbitin, hindi ko kailangan mag-isip ng kung ano mga accessories na kailangan bitbitin. Ito na yun. Ang lakas din ng speaker nito. My God. Yes, maparinig ko sa inyo. Presyo di ka maliligo riyan sa bawat review. Malinaw at totoo, text simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat nagkalaman. Yeah, tech na malinaw, review na solid ang galawan, smartphone reviews para sa taong bayan. Yan ang speaker niya. Malakas din to. Mas malakas siya actually dito. Mas maganda lang ang quality ng sound nito kasi gawa ng may hiwalay na bass. Yan, ito yung subwoofer niya. But this one, ang appeal naman ito is nasa loudness naman siya. Mas loud ito. Bitin lang sa bass pero at least clear and loud. Yun ang mahalaga naman sa akin. Okay lang naman sa akin din yun. And if I want talaga na talagang solid yung sound, edi why not? Connect ko na lang sa mga aking mga Bluetooth speakers. This one, may mga talagang dedicated bass yan kung gusto ko lang naman. Kung may mga bisita, so on and so forth, pwede. Okay, now for the battery naman, okay. So this has 7,500 mAh battery and supported dito ang 65 watts hypercharge. Yes, mabilis din naman na I can fully charge this around 45 to 1 hour, depende sa dami ng iniiwan kong app sa background. Pero 45 minutes pinaka-usual, alam ko pinakamabilis nito na full charge na to. Usually, I can use this kapag 75% ang brightness around umaga hanggang hapon lang, around 3 p.m.
But since most of the time, nandito naman ako sa loob ng bahay, so I use this with 50% brightness, sometimes even lower than that, 25% brightness. Kapag yun, aabot talaga siya ng mula umaga hanggang gabi. And kapag gamit ko naman siya sa kwarto, which yes, ginagamit ko po ito, real talk, yan, pakita ko sa inyo, ginagamit ko to pampantok, nilagyan ko talaga siya ng clip para sa ulo ko, para pag nakahiga ako, manonood na lang ako. Siyempre, ang kailangan ko lang doon na brightness is around 10% lang. Kaya nito kahit na 2 araw. Kapag gano'n, 10% to 15% na brightness, pwede po. Makunat din naman po ito with the right brightness. So usually naman, ang pinakamalakas lang naman konsumo na sa battery sa tablet na to is either mag-gaming ka or naka-max brightness. Which, yeah, you can adjust naman that. Depende rin naman sa liwanag ng area or kung nasaan lugar ka. Now, this has no GPS, no SIM card, so expect na Wi-Fi lang ito. So, for me, okay lang kasi most of the time naman, 99% of the time, dito lang naman to sa bahay. I rarely use this sa labas kasi nga, kung lalabas ako, I have a Poco F8 Ultra, o dito sa loob ng bahay, ito ang aking partner talaga. And also, if in case na gusto ko talagang lumabas and gagamitin ko tong tablet na to, meron naman akong ito. Yeah, na-review ko na to, this packet Wi-Fi. 4G lang ang connection nito, pero pwede na for most cases. Especially pag pupunta mo naman ay may maayos na signal. So kung walang internet sa labas, ito. Okay? Kung interesado kayo, actually may review ko nito and highly recommended. Not the fastest, not the best out there, pero hello, this is a packet Wi-Fi with its own power source. This is packet Wi-Fi na power bank. That 10,000 mAh po yan. So, segue ko lang yan. But, continue tayo dito sa Xiaomi Pad Mini. Okay? Note ko lang pala, balik tayo sa display. Since nabanggit ko naman na yung battery. 8.8-inch IPS lang po ito, LCD. Not really the best display out there. Pero, para sa akin, enough na po itong kanyang IPS LCD. Para sa akin, very malinaw naman. Actually, naka-low brightness lang yan eh. If I go super bright, actually, magiging decent naman niya kahit paano. O, diba? Pwede na yan. Again, not the best out there, pero enough na po talaga sa akin itong kanyang display. Supposedly, 165Hz screen refresh rate ang supported nito. 165Hz. Pero real talk, no, hindi ko siya for the past 3 months, never ko siya nakita na umabot ng, or gumamit ng 165Hz. More like 120Hz screen refresh rate lang. 90Hz to 120Hz, to be fair. And that's okay, since nakikita ko lang yung 120Hz na yan kapag nag-gaming ako, and so on and so forth. Pero again, still smooth pa rin naman ang 120Hz screen refresh rate. Maybe yung 165Hz is future-proofing na lang niya yun. Pero like I said, real talk, hindi nyo makikita yung 165Hz. Or I don't see any app or game na utilize yung 165Hz screen refresh rate na yan. USB, dalawang USB niya. One here sa kanyang gilid, which katabi ng speaker niya, and the other one is nandito sa baba. This, nasa gilid, good to for, I believe this is the USB Type-C 2.0, which is good for charging, pwede na rin, kabitan nyo ng mouse and keyboard. Okay, may dangle kayo USB keyboard for mouse and keyboard, dito nyo saksak. Kasi dito sa baba, nandito ang USB 3.2 Gen 1, which supports, I believe, fast charging, fast data transfer, as in, malakas pa, mabilis pa ang data transfer dito. I believe, naglalaro around 100 to 400 Mbps nung ginagamit ko siya for file transferring kapag dito ako nag-i-screen record. And I believe supported din ito ang external display din. Maybe pakita ko sa inyo yan. Supported po nito side na to. So, very useful po na mayroon dalawang, dalawang USB Type-C port for those na kailangan mo talaga siyang gamitin for maybe as a laptop or multi-accessories na kailangan ng USB Type-C. Doon po siya very useful. Now, for those naman sa masaselat, kahit IPS po ito, supported dito ang Dolby Vision and Dolby Atmos. Okay, so both visual and audio, high-end naman po ang support itong Xiaomi Pad Mini na to. So, hindi nyo rin siya pipitsugin. And to think na nasa 18,000 to 21,000 pesos lang ito. Kung interesado kayo ha, dito lang yan. Okay? Possible na makakuha kayo ng around 1,000 to 5,000 discount. Check nyo lang muna dito sa floating Shopee and Lazada. Ito yung nagko-float ito. Nalutang na yan dyan. Possible na meron dyan mga discounts. If hindi nyo makita, touch mo na yung screen para lumabas to. Okay? And what else?
cons, okay? Siyempre, hindi ko naman pwede sabihin perfect itong tablet na to. Real talk pa rin tayo dito. So, ito yung mga napansin ko sa kanya, no? Microsoft Office, yung Word, Excel, yung Android version na Microsoft Office, yung Android version, hindi po gumagana dito na maayos. The last time I checked, hindi siya gumana talaga. Ito, Microsoft Word, see that? So, open natin. Is it working now? Try ko mag-log in, sign in. Oh, it works now. Nung chinek ko to nung December and January, ay talagang gumana ng Microsoft Word. Good news. Nag-work na ang Microsoft Office dito sa tablet na to. Again, these are Android versions lang na Microsoft Word, Microsoft Excel, so on and so forth. Now, if okay lang sa inyo, hindi gumamit ng Microsoft Word, meron naman pong mas maganda kung i-recommend sa inyo actually na app for documents. Mas kompleto po rito and para sa akin mas stable, which is the Documents app. This app yan, only Office. Okay? Highly recommended na mas. Ito lang gamitin nyo kung Android. Kung Android ang gamit nyo like this one. Now, again, kung gusto nyo gumamit na Microsoft Word or any Microsoft Office, gumagana na po siya ngayon. Yun sana ang cons niya, pero it turns out gumagana na ngayon. So, hindi na pala siya cons. Nasa pros na siya. Gumagana na po ang Microsoft Office dito sa tablet na to. Good. And okay. Ito yung pro naman. Alam nyo ba na hindi nyo na kailangan dito mag-install ng Facebook app? Why? Kasi the Google Chrome ngayon, yung version ngayon, actually sa lahat na ito ng Android version, at least Android 15 pataas, is parang sa PC na rin. So you can use this, you can use Facebook sa tablet na to, na hindi nyo na kailangan yung app. Kasi yung app po napakalakas po kumain ng data, ang lakas kumain sa battery, so on and so forth. So this here, kita nyo, this is Facebook. Sa isa sa mga tab niya, this is Facebook, magagamit nyo na po siya ng normal. Hindi nyo kailangan na dito ng Facebook app kasi nga sa Google Chrome niya, or at least sa lahat ng Android 15 ngayon, ang Google Chrome po is nag-work na parang almost, okay? Mga 90% to 95% na parang sa PC na rin na version yung Google Chrome. Okay? I'm not sure sa ibang mga web browsers sa Android, but kahit tingnan nyo dyan ngayon, wala pong Facebook app dyan. Hindi ko kasi kailangan dito ng Facebook app kasi kung gusto ko mag-check ng Facebook, sa Google Chrome na lang. Hindi pa ako malulobat agad. Okay? Facebook is sobrang takaw po sa yung Facebook app sobrang takaw po sa battery and nag-harvest po yan ng data sa smartphones natin. So this sa tablet dito, nice, gamitin ang Facebook. Yes, and actually I can also use Messenger here. See that? I can reply dito na rin mismo. See that? O, dyan andito yung Messenger sa gilid. Parang normal na PC na rin yung gamit. Again, sa Facebook lang. Other apps, of course, hindi pa rin nag-work siya na maayos sa web browser, kahit naman sa PC. Like yung Instagram, hindi masyado nag-work out. May mga ganong app. But if you want Facebook, pwede nang direct sa Google Chrome. So, nice, di ba? Yun lang. Para sa akin, very sulit ito and highly recommended. If naghahanap kayo ng mura lang na tablet, tapos flagship level yung chipset, may kaliitan lang yung RAM at 8GB RAM. Kung okay lang sa inyo, 8GB RAM. And camera, actually, decent. Pwede naman. May up to 4K resolution yung camera nito sa likod and 1080p naman sa harap. Yun, what's up mga boss? So, yun, napapantok lang ako ngayon and gusto ko lang itong gawa ng video kasi nagustuhan ko yung camera nung Xiaomi Pad Mini ko. Pero hindi yun talaga reason ko. Well, this is just a reminder lang na, well, maraming paparating po ngayon na smartphone ngayong March, April, and so on. Poco X8 Pro series, the Nothing Phone series, and other mga brands pa. Mag-release na sila. I believe Infinix, parating na rin yung kanilang Note 50 series yata. I'm not sure. Pero I believe parating na yung mga yan. Okay, so this is the 4K at 30 FPS dito sa rear camera niya. So it's not bad, 4K at 30 FPS, tapos decent rin actually yung microphone. And yun nga lang, wala po itong stabilization, so expect na hindi nyo talaga ito masyado magagamit for stabilization. Tapos mag-zoom tayo, ito yung times 2 quality niya. Usable, pero kita natin may konting noise na. And we'll go straight sa times 6, which is the maximum. Yun, noisy na. Yeah, noisy na. Medyo marami ng kita yung mga parang mga gumagalaw-galaw ng mga bakterya sa gilid. So that's maximum niya. Okay? So again, times 1. Kung wala naman kayong choice talaga at the time, hindi naman kayo bibiguin ng quality ng camera nito 4K 30 FPS. Gamitan nyo lang ng tripod or siguro something na nakaset up siya na hindi maglilikot. But
if you are looking talaga na sobrang, of course, tablet ito, wala wala namang gumagamit ng tablet for videography and photography. But just in case, hindi na kayo bibigyan, okay na yung quality niya, di ba? Again, zoom, not bad, oh. Yung focus, hop, hop, hop. Oh, bagal yung focus niya actually, oh. Hindi siya nakapag-focus agad. Focus pa rin siya dun sa kay Luffy. So basically, wala, mabagal yung focus niya, hindi siya agad nakapag-focus. Yep, definitely. So yeah, not really advisable sa kung talagang gusto niyo na wow. Okay? Again, usable, not the best. Malayo. Okay, kung kailangan nyo talaga ng camera, wala kayong camera, hindi available ng mga smartphones nyo naka-charge, you can use the camera here, yung kanyang rear camera, decent. Not the best, lalong hindi impressive, decent lang. This one, the Xiaomi Pad Mini, highly recommended po itong tablet na to, and ako mismo magsasabi sa inyo, very worth it. And para sa akin, best to sa mga estudyante. Yeah, mga office works nyo, pwede rito. Ang sad lang siguro na part is wala siya dito sa Pilipinas, walang official na 512GB na variant. 256GB lang. So 8256GB lang. I believe sa India lang yata or somewhere Indonesia. I'm not sure. Basta not sa Pilipinas, meron 512 sila, 512GB. So maybe you can try that. But dito sa Pilipinas, 256GB lang available sa Shopee and Lazada. So again, kung interesado kayo dito sa Xiaomi Pad Mini, iwan ko dyan. Sa floating tag na yan, Xiaomi Pad Mini, ako mismo, bibigyan ko to ng 2 thumbs up. Halimaw yung performance, reliable overall. Kung bibigyan ko siya ng rating, this one, I'll give this 9 out of 10. Actually, 9.5 out of 10. Okay? Yung 0.5 na yun kasi wala lang siyang SIM. Pero okay lang. Again, okay lang sa akin kasi meron ako mga remedyo para dyan. So, 9.5 out of 10. Highest I gave sa isang device. Okay? Useful and highly recommended. Okay. This is Rain Manguera and this was Xiaomi Pad Mini. Kung nagustuhan nyo yung ganitong real talk ng konti, hindi siya detalyadong review, I know, but still real talk pa rin naman ang binibigay natin sa inyo. I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. This is Rain Manguera again. I'll talk to you again soon.